Minasan, konnichiwa. Ayan, so ang pagkaaralan natin ngayon is all about the difference between particle ga and particle wa. Ayan, so hindi natin lahat pag-aaralan. Ayan, so meron lang kasi akong sasagutin na comment, no? Ito nung nakaraan. Ayan, may tanong kasi siya. Ayan, so bago yun, bago natin tingnan kung ano yung tinatanong niya, tingnan muna natin ano yung pagkakaiba ng particle wa at saka ng particle ga. Kasi inline ito dun sa tanong niya. Ayan, okay. So, wa versus ga. Okay, so ano ba yung wa? Alam naman na natin, di ba? Ayan, so ang particle wa is the topic marker o pa yung ating topic particle, di ba? It shows the topic of the sentence and kung sino yung topic. Ayan, ayan. So, pinapakita niya, no? Kung pinapakita niya yung topic. Ayan, so topic particle or topic marker. Samantalang ang ga naman is in-emphasize niya kung sino or kung ano. Ayan. What or who is taking the action. Ayan. So, tignan natin. Compare natin. Wa versus ga, no? Ayan. So, example. Watashi wa cha desu. To. Watashi ga cha desu. Minasang. Alam niyo ba kung anong pagkakaiba niyan? Do you chigaw ka wakaron desu ka? Ayan. So, pag translate natin yan sa English is parehas siya na I am cha. Pagdating naman sa Nihongo, mag-iiba kung ano yung gusto nating emphasis. Ayan. Sino ba? Ayan. Okay. Pagdating kay itong watashi wa cha desu, ayan. Ibig sabihin, ina-emphasize natin or ina-stress out natin yung cha. Na sinasabi mo na ako si cha. Okay? Ako si cha. Okay, so makikita nyo, naka-underline yung cha. Ibig sabihin, ang in-emphasize natin, or yung in-stress out natin, pag gumamit tayo ng particle wa, is yung word after ng particle wa. Okay? Tandaan nyo na, after ng particle wa kapag wa. After ng particle wa. Okay? After ng particle wa, yung susunod nun, yun yung ini-stress out natin. Yun yung pinipinpoint natin na sinasabi natin na ako si Cha. Cha ang pangalan ko. Okay? Pagdating dito sa ga, ano sa tingin nyo? Okay, so yung word before ng particle ga, yung binibigyan natin ng emphasis. Yun yung pinpoint natin. Ito yun, ito yun. Okay? So, ang ibig sabihin nito, watashi ga cha desu. Ibig sabihin ako. Ako yung cha. Hindi ikaw, hindi siya, kundi ako. Diba? Ayan. So, kung ano yung gusto nating i-stress out, depende kasi kung wa or ga. Kung after ng particle, ibig sabihin, nung word ng after ng particle, yun yung binibigyan natin ng diin. Pag ga, before. Okay? So, isa pang example. Okay. So, yan. Next is, watashi wa pati ni ikimasu. Watashi ga pati ni ikimasu. Okay, so alam nyo na yung pagkakaiba niyan. Diba? Ayan, so ibig sabihin, pares lang sila na ikaw ay pupunta sa party, ikaw ay pupunta sa party. Ayan. So, dito is ang binibigyan natin ng din is yung pagpunta mo sa party. Dito, ang binibigyan natin ng din is ikaw ang pupunta sa party. Diba? Ako ang pupunta sa party, hindi siya, hindi ikaw, kundi ako lang ang pupunta sa party. Diba? Sinong pupunta dito? O sinong gagawa? Sinong kakain nito? Diba? Ako ang kakain yan, so watashi ga. Diba? Sino dito si Cha? Ako yun, watashi ga. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, sino dito si Cha? Watashi wa cha desu. Hindi, diba? Watashi ga cha desu. Ako yun, ako. Ako yun. Ako yun. Ayan. Ayan. So, minsan kasi, di ba, inuumit natin ang topic, di ba? As long as both the listener and the speaker is alam nila kung sino yung pinag-uusapan dahil ako, di ba? Or kung sino man ang topic natin, di ba? So, inuumit na natin yan. Ayun. So, ganun yung wa and then ga. Okay, so isa pa. Watashi wa ramen ga suki desu. So, I like ramen. Diba? Watashi wa ramen ga suki desu. Diba? Yan. So, alam ko, ang dami nyo na napag-aralan nung nasa N4 na kayo or ito, kalagitnaan kayo ng N5, ibig sabihin, nakikita nyo na to. Meron pang wakarimas, yung mga ganun, diba? Ayan. So, ito. Tulad ng sabi ko kanina,
ramen gaskides na lang. Okay? So, anong pagkakaiba pagka ginamit nating ramen waskides? Kasi hindi siya mali eh. Yan. Kasi baka mamaya, may kausap kayo tapos, ang sinabi lang niya, so ang napag-aralan din kasi kapag kaski, mga josu is always ga, yung mga ganun, di ba? Ayan. Tapos minsan, nung nag-uusap kayo, ang nabanggit niya is wa. So, ramen waskides. Gumanon siya. Di ba? Ayan. So, ibig sabihin lang nito is, as for ramen, I like it. Gusto ko. Okay? So, yun yung pagkakaiba naman nito. Pwede ring watashi wa, eto, nihongo ga wakarimasu. Diba? Nihongo wa wakarimasu. Nihongo wa wakarimasu ka? Ayan. So, hindi sa lahat ng pagkakataon is, alam mo yun, bakit ka nagwa? Diba? Skides is laging ga. Diba? Hindi. Ayan. So, sa ngayon, alam niyo na, no, kung ano yung pagkakaiba, kung bakit. Kasi, minsan nakakalito sa book, diba? Ayan. So, hindi naman talagang nilagay sa book na kapag ka tinanggal mo to, so pwede namang gamitin ito. Di ba? Wala silang ganun, di ba? Ito, sa Minano Nihongo kasi ang ginagamit ko na book. So, hindi ko alam sa ibang book. Kung meron silang explanation. Wala eh, di ba? Hindi kasi nila diniscuss kung ano yung pagkakaiba ng wa at ng ga. Ayan. Kaya nakakalito rin. Okay? Ayan. So, watashi wa ramen gaskides, ramen waskides is same. Ay, same tuloy. Magkaiba, di ba? So, gusto ko ramen kasi kaya lang siya naging ramen gaskides kasi nga inumit na natin kung sino yung topic. Di ba? Okay. So, interrogatives sa tingin ninyo. Both ba pwedeng gamitin sa interrogatives? Paano kaya? Okay, dare wa, dani wa, doku wa, itsu wa, ano ba, dore wa, ano ba yung mga interrogatives natin? Ayan, so hindi mo siya pwedeng gamitin yung particle wa, no, na interrogative ka muna plus wa, bago yung wa. So, hindi siya pwede. So, dapat kore wa nandes ka? Yung mga ganon, di ba? Tokyo ni ikuno wa dare desu ka? Ayan, yung mga ganon is pwede siyang gamitan. Pero tingnan nyo, hindi naman niya katabi si particle wa. Di ba? So, baka mamaya, dare wa ikimasu ka? Di ba? Di ba? Ano pa ba? Hindi naman pwedeng sabihin, alam mo, naniwa, di ba? Dokuwa, hindi rin, di ba? And so, baka malito kayo kay darewa, di ba? Darewa tabemasu ka? So, minsan hindi pwede yun. Okay, so, pwede siya kay, ayan, so hindi siya pwede, so kay, ga siya mapupunta. Okay, so interrogative, pag gagamitin nyo sa interrogative, and then lalagyan nyo ng part, nalito na ako. So, interrogative plus particle ga dapat. Okay? Minasang sawa at ga lang ko kasi baka mamaya, bakit yung ni, di ba? Pwede naman after ng particle. Ay, yung interrogative plus particle. Yun, di ba? Dare no, di ba? Nani o, yun. Sawa lang minasang yung pinag-uusapan natin kasi baka mamaya misinterpret nyo ako, no? So, wa and ga. Okay, so dare wa hindi pwede. Yung particle, ay interrogative plus particle wa is hindi pwede. Dapat, interrogative plus particle ga dapat siya. Diba? Kasi ang nakalagay na doon is kung sino yung gagawa ng action. So, ibig sabihin, what or who. Diba? Kung sino yung gagawa ng action. Diba? Ayan. So, ayan. Ano pa ba? Dariga, naniga, dokuga. So, yun lang naman. Ayan, dyan sa particle wa. Okay? So, pag dito nasa kasi ga lang yung nilagay ko dito, pala. Ayan. So, dariga, and then kung ano pang particle. Okay? Sa interrogatives, hindi lang siya pwedeng ito lagyan pag interrogative plus particle wa. The rest, interrogative plus particles na kung ano-ano man ng particle ang gusto ninyo dyan ilagay, pwede. Huwag lang yung particle wa. Okay? So, depende na yun kung ano yung gusto mong gamitin, di ba? Dariga, di ba? Nani o, naniga, dokuga, dokuno, di ba? Ayan. So, alam yun na yung mga yan. Ayan. Next. Ayan. So, ito yung tanong kasi sagutin natin si Joby may Katanes 2263. Ayan. So, nagtanong siya doon sa in-upload ko na reviewer about sa GFT. Ayan? Reviewer ng GFT.
And so sabi niya kasi, paano po ga yung particle na ginamit sa time, ngayon ko lang po na-encounter. Kasi di ba alam naman natin kapag time ang tinatanong is ay ang ginagawa, di ba? Alam naman natin na kapag time ang pinag-uusapan is specific time siguro ang maisip natin, di ba? So always with particle ni. Di ba? Kasi time, specific time, specific time. Ano yung particle? Specific time yan. Okay, so always particle ni ginalagay natin. Okay? So, nakita niya to, ito dun. So, dito kasi is nakalagay ay, ang tanong niya dito is ito sigurong si, Nanjiga. Di ba? Nanjiga. Ayan. So, Nanjiga ii desu ka? Ayan. So, Juniji wa dou desu ka? Okay. So, una muna natin i-discuss itong si Nanjiga ii desu ka? Ayan. So, dito kasi, dito sa ating conversation dito is hindi niya sinagot. Di ba? Mapapansin ninyo, ii desu yo, sabi niya is Nanjiga ii desu ka? Tapos, ang sinagot naman ni Tansang is Hiro Juniji wa dou desu ka? Ayan. So, for example, nagsumagot si Tan nang hindi siya nag-do desu ka. For example, ii desu yo, nanji ga ii desu ka? Ang sabi ni Tansang ay Juniji ga ii desu. Okay. So, bakit naging ga? Diba? Bakit naging ga? Kasi tinatanong niya, sinuplayan lang niya, diba? Nanji ga ii desu ka? Hindi niya pwedeng sabihin nanji, diba? Nanji wa ii desu ka? Kasi ang binibigyan natin ng diin doon is yung nanji, ano, 'di ba? So nanji ga ii desu ka? Ayan. So, pag sasagutin niya yun, juniji ga ii desu. Hindi alauna, hindi alas 4, kundi juniji ga ii desu. 12 lang yung 12 ang pwede. 12 ang okay. Okay? Ayan. So, pagdating naman dito sa wa and do desu ka, kasi nga ito, juniji wa do desu ka. Ayan. So, meron tayong sentence pattern. Diba? Ng ating sentence pattern dyan is, nanto ka wa, do desu ka? Ayan. So, anong ilalagay mo dun sa do desu ka? Nihon no seikatsu wa do desu ka? Juniji wa do desu ka? Getsuyobi wa do desu ka? Ayan. Yung ganun. So, minasang, hindi ibig sabihin na sa mga particles is ito lang yung ginagamit natin. For example, itong sa time is palagi dapat ni lang pag nagitin natin si time. Depende yun sa sentence. Ayan. So, alam nyo, para practice ninyo, ito makakakita kayo ng ganito kapag mahilig kayong magbasa ng reading or kung ano-ano man, mga conversation, mga ganun. Kaya i-practice ninyo para makita kayo ng iba't ibang klase ng, alam mo yun, yung ang gamit ng particle. Bakit ito? Di ba? Oh, eto, ano pa ba yung naisip ko na hindi ko na ilagay dito? For example, yung IMAS. Di ba? Yung IMAS. Pag nakita nyo si IMAS, ang laging tatatak sa isip nyo is particle ni. Pag nakita nyo si IMAS, depende yun, di ba? Kung sino yung kikitain mo, siya yung magpa-particle ni. Pero kung saan mo siya kikitain, magpa-particle de. So, hindi ibig sabihin na kapag nakita mo si IMAS is always particle ni, yung ilalagay mo na particle. Ay, yung mga ganun ba? So, depende pa rin sa sentence. Kaya mag-ingat tayo sa, alam mo yun, pag nagre-review tayo na pag nakita mo si wakarimas, always ga. Di ba? Pag nakita mo si imas, always ga. Yung ganun, ga, yung verb of existence din natin, di ba? So, verb of existence, pasensya na kayo minsan, hindi ko na nilagay kasi nga ngayon lang ito bumapasok sa kukote ko. So, dagdag na din, di ba? Ayan, wala man kayong nakita, pakinggan nyo na lang kung ano yung sinasabi ko. And then, pag naguguluhan kayo, then, i-comment nyo na lang and gawan ko na lang ulit ng separate na discussion. Okay, doon ako sa ito, imas at saka animas, yun sa verb of existence, di ba? Hindi ibig sabihin naga palagi yung imas at saka arimas, di ba? Kasi pwedeng place ni imas, place ni arimas, di ba? Oh. Ibig sabihin nun, kung ano yung nag-e-exist, di ba? Kung ano yung nag-e-exist, yun yung maggaga. Kung saan nag-e-exist, magpo-particle ni. Di ba? So, kyoshitsu ni inu ga imasu. Di ba? Ano ba yung isang pattern natin is, eto inu wa kyoshitsu ni imasu. Yung ganun. So, alam niyo yun, kung hindi natin siya, pag-aaralan ng, alam mo yun, nang hindi natin siya initindi, alam mo yun, memorize lang natin, no, kung ano yung particle na ilalagay, doon tayo malilito kapag ka particles na, no, yung, munday.
Ayan. So, kailangan naman din ng practice. Okay, so, minasang, ayan. So, summary. Ito, wa versus ga. So, yun yung ating topic marker at yun nga, it shows the topic of the sentence. And then ga ay kung sino or kung ano, di ba? Who is taking the action. Ayan. So, ang ating clue lang dyan ay, ang ating focus lang dito is pag wa ang ginamit natin, after wa yung focus natin. After nun. Kung ano yung susunod na word after ng particle wa. Pagdating sa ga, before ga. Before nung particle ga. Okay? So, ulitin ko, for example, watashi wa cha desu, watashi ga cha desu. Ang main focus ko dun sa watashi wa cha desu is yung pangalan ko na cha. Watashi ga cha desu is ang main focus ko dun is yung ako. Watashi. So, hindi siya, di ba? Kundi ako at yung cha na tinatanong niya. So, dare ga cha-san desu ka? Di ba? So, watashi ga cha desu. Hindi mo pwedeng, dare ga cha-san desu ka? Watashi wa cha desu. Di ba? Yan. So, yun lang. At sana may natutunan kayo no sa short lesson na to. Ayan. So, kapag may question kayo, minasan, just comment down below. じゃあね、皆さん。はい。じゃあ、これで終わりましょう。皆さん、お疲れ様でした。